Kamusta mga bata? Ngayong linggo, ating pag-aaralan ngayon ay ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa tulong ng pangungusap. Handa na ba kayo mga bata? Ngayon mga bata, may mga larawan dito. Aayusin ninyo ang pagkakasunod-sunod nila. Alin dito ang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at ang pang-lima? Halina't basahin natin mga bata ang isang halimbawa ng pabula. Ito ay pinamagatang ang madaldal na pagong. Isang magandang umaga ang panahon. Nagkita-kita ang magkakaibigang sina Pagong Daldal, Abuhing Gansa, at Puting Gansa. Sila ay nagkukwentuhan. Maya-maya ay nagpaalam ang magkakapatid na gansa. Nakiusap si Pagong Daldal kung maaari isama siya sa tirahan ng magkakapatid na gansa sa kabilang ilog. Nag-isip ng mabuti ang magkakapatid kung paano nila isasama si Pagong Daldal sapagkat wala naman itong pakpak. Nakaisip nga ang magkakapatid ng paraan. Kailangan ni Pagong Daldal na kagatin ang patpat sa gitna at kakagatin naman ng magkapatid na gansa ang magkabilang dulo bago sila lumipad. Nagbilin si Puting Gansa kay Pagong Daldal na huwag siyang magsasalita para hindi mahulog at siguradong lalagpak sa lupa. Pumayag si Pagong Daldal at sila ay nagsimulang lumipad. Tuwang-tuwa si Pagong Daldal sa mga nakita niya sa itaas. Waring nakaakyat sa langit ang pakiramdam ni Pagong Daldal. Nakita ng mga batang naglalaro si Pagong Daldal na parang lumilipad. Naghiyawan sila sa tuwa at itinuro ang pagong. Nagalit si Pagong Daldal. Mga batang, bigkas ni Pagong Daldal. Hindi natapos ang sasabihin ni Pagong Daldal, tuloy-tuloy siyang bumagsak sa lupa. Kaawa-awang Pagong, wika ng dalawang magkakapatid na gansa. Ngayon mga bata, pagsusunod-sunodin ang mga pangyayari sa napakinggang kwento gamit ang mga pangungusap. Handa na ba kayo? Narito mga bata ang mga gabay na pangungusap na gagamitin sa pagsasalaysay. Nahulog si Pagong Daldal. Nakiusap si Pagong Daldal sa magkakapatid na gansa na sasama sa kanila. Lumipad ang magkakaibigan gamit ang patpat. Nagalit si Pagong Daldal sa mga bata dahil siya ay pinagtatawanan. Bumigkas si Pagong Daldal na ang mga batang nagkwentuhan sila. Si Pagong Daldal. Nagpaalam ang magkakapatid para umuwi. Gumawa ng paraan ang magkapatid upang maisama sa ilog si Pagong Daldal. Isang magandang umaga ang panahon. Nagkita-kita ang mga magkakaibigan. Mga bata, ayusin ninyo ang mga pangungusap na binasa ko ng pagkakasunod-sunod. Mga bata, basahin ninyo ang aking ginawang salaysay. Ganito ba ang inyong ginawa? Magaling mga bata! Makinig naman tayo ng isang balita. Ito ay tungkol sa bagyong Rolly sa Catanduanes. Sa kumot lang nagkubli ang isang residente ng San Andres sa Catanduanes at ang kanyang mga kaanak matapos liparin ng malakas na hangin ang kanilang bubong dahil sa Super Typhoon Rolly. 4 na oras silang nasa ilalim ng kumot at banig. Kasama niya ang kapatid, mga batang kapitbahay at ang tatay na senior citizen. Tinangay ng malakas na hangin ang bubong ng bahay ni Tagle, kaya napilitan silang makisilong sa kapitbahay na hindi rin nila inakalang liliparin din ang bubong. Malaki ang pasasalamat niya na buhay silang lahat. Basahin at pagsusunodin ang mga pangungusap ayon sa inyong narinig.
Ganito ba ang inyong ginawa, mga bata? Magaling! Tandaan natin, mga bata, sa pagsasalaysay, kailangan natin sundin ang pagkakasunod-sunod ng napakinggan, nabasa, o nasaksihan tulad ng kwento, usapan, pabula, nobela, balita at marami pang iba. Unawain at basahin mabuti ang mga gabay na pangungusap upang makabuo ng salaysay batay sa narinig, nabasa o nasaksihan.